Merong percent problem dito. Nakalagay, 12 is 125% of what number? So, una sa lahat, ang gagawin natin ay mag-assign tayo ng isang variable. Sabihin natin, ang variable na yon ay x. So, let x be the number. Hanapin natin tong x dito. So, para masimulan natin, i-convert natin into equation kung ano man tong statement na to. Nakalagay ay 12 is equal to 125% of what number? Yung x yung inassign nating variable. Meron tayong notion na kapag ang isang number ay nakalagay sa isang percent, mako-convert natin siya into decimal point kapag nag-move tayo ng decimal point to the left dalawang beses. So, magiging 1.25 siya. Ibig sabihin, kapag i-rewrite natin tong equation natin, magiging 1.25x siya. So, para ma-solve natin tong x dito, i-divide natin both sides by 1.25. 1.25. So, ang x ay 12 divided by 1.25. So, scratch natin dito sa gilid, 12 divided by 1.25. Ngayon, magdi-divide tayo ng isang number sa isang decimal. Para masimulan natin to, mag-move tayo ng 2 places to the right, itong decimal natin. At saka, magdagdag tayo ng dalawang 0 dito sa whole number natin kasi dalawang beses tayo nag-move to the right dito sa decimal point. Pagkatapos naman, i-multiply natin tong 125 sa isang number such that mas mababa or equal siya sa 1,200. Hindi natin siya pwede i-multiply by 10 kasi for sure ang magiging sagot niyan ay 1,250. So, hindi yan pwede. Subukan naman kaya natin kung 125 times 9. So, magiging 45 siya. Bring up 1. 9 times 2 ay 18 plus 4, 22. 9 times 1 ay 9 plus 2, 11. So, meron tayong 1,125. Kapag isusubtract natin itong 1,200 sa 1,125, ang magiging sagot niya ay 75. By the way, ilagay natin itong 9 dito. Dapat kanina pa yan. So, naging 75 yan. Mas mababa itong 75 kesa sa 1.25. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng point dito sa 1,200 at magdadagdag tayo ng 0. So, ilalagay din natin itong point sa quotient natin. So, i-bring down natin itong 0 dito. Pagkatapos ay same process. I-multiply natin itong 125 sa isang number such that ang magiging product niya ay 750 or mas mababa pa. So, subukan naman natin kapag minultiply natin ang 125 sa 6. So, magiging 30 to. 6 times 2 ay 12 plus 3, 15. 6 times 1, 6. Pagkatapos, plus 1 ay 7. So, sumakto siya sa 750. Ilalagay natin tong 6 dito sa itaas. Pagkatapos, 125 times 6 ay 750. So, 0 na siya. So, ibig sabihin, ang x natin dito ay 9.6. What percent of 16 is 40? So, ibang problem naman na to. So, yung percent naman ang hanapin natin dito. So, maglalet ulit tayo ng isang variable. Sabihin natin yung letter x ulit. So, yung percent naman ang hinahanap ngayon. So, be the number. So, i-express natin tong statement na to bilang equation natin. So, what percent? So, sabihin natin, ayun yung x percent natin. Hanapin natin yung x dito ng 16 ay equal siya sa 40. So, ito, kapag nakalagay na x percent, para matanggal natin itong percent dito, mag-move tayo to the left ng dalawang beses. So, ibig sabihin, magiging 0.01x ito. Kaya nagkaroon ng 1 dito kasi meron na talagang 1 dito na invisible katabi ng x. So, magiging 0.01x times 16
equals to 40. Pagkatapos, para mahanap na itong x, i-divide both sides by 0.01 times 16 at saka dito sa kabila, 0.01 times 16. Itong denominator natin, magiging 0.16 lang siya. 0.16. Kapag minultiply natin ng 0.01. So, by the way, nag-cancel out dapat to. At x yung natira dito sa left-hand side natin. Pagkatapos, hindi na bago sa atin to, kaya i-divide naman natin tong 40 divided by 0.16. Para maging whole number tong 16, dapat i-move natin tong 0 to the right. Or itong point, decimal point to the right. At magdagdag tayo ng dalawang 0 dito sa dividend natin kasi nag-move tayo sa divisor ng dalawang beses to the right. So, ngayon, magdi-divide tayo or multiply rather ng isang number such that mas mababa siya sa 40 or kahit 400 or kahit 4,000. Simulan natin dito sa 40. So, 40 divided by 16, pwede natin siyang i-multiply sa 2 such that ang product nito ay 32. So, 40 minus 32 ay 8, tapos bring down 0. Itong 80, pwede natin siyang i-divide sa 16. So, 80 divided by 16 ay simply 5. Pagkatapos, 16 times 5 equal lang siya sa 80. So, 0 na to. Tapos, itong 0 na natira dito, pwede natin siyang i-bring up dyan sa quotient natin. So, ibig sabihin, ang x ay equal siya sa 250. So, ang final answer natin dito ay, pwede na natin i-substitute as 250%. Kasi yung x natin ay 250.